Ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, ating pag-uusapan kasama si Akbayan President at atin ito Coalition Co-Convener Rafaela David. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ms. Nina and kay ADG Malaya and syempre sa mga nanonood na nakikinig sa ating programa. Una po sa lahat, ma'am, kailan po ninyo balak isagawa itong ikalawang civilian supply mission diyan sa West Philippine Sea? At ano po ang magiging ruta at ilan ang mga civilian participants na kasama dito? Ayan, no? Tama po, Ms. Nina. So, nagpaplano po tayo ng pangalawang civilian supply mission na naman this coming May. So, summer convoy naman po ito. Ang paglalagay po natin ay nagsisimula ng May 15, pero yung buong programa ay May 14 hanggang May 17 po ang ating pinaghandang programa para po sa mga magpa-participate. Hopefully, for this supply mission ay ang mag-participate na mga citizens group, especially yung mga fisher-folk communities na pinaka-affected, sana po ay ang kasama natin ay at least 200 na mga participating na mga mamamayan na iisa din sa ating pamilya at sa ating mission na i-normalize, i-regularize yung pagpunta ng mga ordinaryong mamamayan sa sarili nating karagatan. Ang panawagan nga po natin ay active citizenship, yung isang superpower natin sa issue na ito na kailangan tumibig tayo para sa Philippines. Yes. Yan. Okay, so yung ating pupuntahan ngayon dito sa pangalawang civilian mission ay Baho de Masinloc naman, kung tama yung intindi ko, no? So, ano po yung objective natin sa misyong ito naman? Kasi nga, dati yung ating plano was the Ayungin Shoal area. Ngayon naman, dito naman sa Baho de Masinloc. Yes po, ADG Jonathan. Kung noong December, yung historic mission natin, ating pong sinubukan talaga makapunta sa vicinity ng Ayungin Shoal para ipakita yung ating pakikisa din sa ating frontliners, lalo na yung DRT Sierra Madre. This time around, ngayong summer, ang plan natin ay i-center yung ating mission doon sa flight ng mga fisher-folk communities apektado doon sa bandang Zambales, Pangasinan, Bataan. Nagkaharap doon sa Baho de Masinloc kasi dati talagang, again, traditional fishing waters nila, yung area ng Scarborough Shoal. Pero this time ay medyo mas mahirap na pumunta at lumapit doon yung ating mga isla. Kaya talagang naghihirap yung kanilang pangingisda at yung kanilang livelihood ay maaapektuhan talaga. Kaya for this round, ang mission natin talaga ipakita yung paghihirap ng ating mga isla na doon sa sarili nating exclusive economic zone na tayo dapat yung nakaka-enjoy ng hipit na mga yamang dagat natin ay mas tayo pa yung pinaalis at pinahihirapan dahil sa pangaharas ng soil. Alright, ma'am, sa usaping technical naman po, sino po ang mga ngalaga naman sa inyong seguridad? At sasama po ba sa inyong misyon ang Philippine Coast Guard? Mas lagi po tayo na masisimula po ito ang ipag-ibig na tayo sa National Philippine Sea. And we're hoping na dito sa May po, kung December ay masamahan kami ng Coast Guard at i-escort kami para masigurado na lahat ng mga security measures na kailangan pagkitaan ay dapat natin in place. Hopefully, this time around makasama din makakatulong din natin sa National Task Force at lalo din sa Coast Guard. Hopefully natin sila din talaga yung frontline yung gusto natin makikisa sa plan. Alright. Ayon po sa ulat, may mga inimbitahan din po tayong mga international observers para sa ating civilian resupply mission. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Yes po, Jonathan. This time around, ang isang additional component natin ay nag-invite tayo sana ng international observers. Ang sabi nga natin, di ba, minsan pag-election, meron tayong foreign observers. Ngayon naman sa West Philippine Sea, dito mga West Philippine Sea international observers para maipakita natin that the global community is behind us. At hindi ito bago kasi sa totoo lang, din sa panalo natin sa
ruling in The Hague, doon sa international regional underlying clause, pinakita na ng global community na ang Pilipinas ay sumusunod sa international rules-based order at sa ating talaga yung West Philippine Sea. Ito ay at this time around, sana makasama natin ulit yung mga kaibigan natin sa international community so that we can help monitor and put global spotlight doon sa nangyayari sa ating community, our witness, and also amplify our message to the Alright, ano naman po yung mga paghahanda ninyo sakaling magkaroon ng tensyon at harangin kayo ng mga Chinese vessels sa araw ng inyong resupply mission? Yun nga po, talagang scenario building po tayo para meron tayo scenario A, B, at C at gayon din ang nagipag-ugnayan sa lahat ng mga stakeholders para masiguradong ligtas ang ating makakasama ng players. Kaya po lahat ng yan ay ating piniput together para meron tayong security plan, risk management plan, at gayon din meron tayo ng alternative sa community para tayo handa kapag dito sa ating mga nakakainig po talaga yung mga learnings natin ng mataging. Hopefully, yung mga learnings from that mission gamit natin para mas maging successful natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Atin pong nakapanayam si Akbayan President at atin ito, Coalition Co-Convener Rafaela David. Salamat.